At kaugnay po niyan, makakausap natin Engineer Resi Fos, Chairman ng United Filipino Overseas in Qatar. Engineer, magandang umaga po. Si Ivan Mayrina po ito. Yes, Ivan, magandang umaga rin sa iyo at ganoon din po kay Ikan at kay Rhea, no, at sa ating taga-manood. Opo. Good morning, sir. Kumusta po ang sitwasyon dyan sa Qatar? Pakilarawan nga po. May nagbago ba since this diplomatic crisis started? Well, Ivan, very normal, ho, yung sitwasyon po rito. Wala naman pong pagkakaiba sa sitwasyon ng mga araw na bago pa po pumutok yung balita po na yan. May mga nakita po kasi kami mga litrato, video na may panic buying, walang laman yung mga grocery shelves. Ano hong katotohanan dito, Engineer? Well, totoo po na may mga isolated cases po na may mga ibang supermarket na nagkaroon ho talaga ng makukonsider po natin na abnormal ho, ano, yung mga pamamalingki ng ating mga kababayan. Ayon nga ho sa iba, sa description ho nila ay panic buying po ito. May iba hong nagsasabi na tipong dahil ho ito ay parang payday, pero hindi ho kasi kahit naman payday ho ng mga nakaraang buwan, wala naman pong ganun po na halos nagkaubusan yung mga paninda sa ating mga supermarket. So ito po, initial reaction lang siguro. How about today or yesterday, halimbawa, nag-normalize na po ba ulit? Tama ka doon, Ivan. Ito ay parang overreaction lang tsaka initial reaction ng mga kababayan natin, maging ibang nationals po rito. After ho, ako po naniniwala, nagugat po ito doon sa mga nabasa po sa social media na umano ay may nagpa-panic buying na. So paglabas po paglabas po sa opisina ng mga tao rito, parang tipong nadala ho sila doon sa trend po na yon. Pero ito Ivan, ay hanggang gabi lamang nung I think June 5 noong nakarang araw at kahapon nga balik ho sa normal. Punong-puno ho yung mga supermarket po rito ng mga goods and commodities. Sa mga kababayan naman po natin dyan sa Qatar, may mga nakuha po ba kayong ulat na may nanganganib na mawala ng trabaho, maapektuhan itong krisis na ito? Well, so far, Ivan, wala po tayong nababalitaan pong ganon. Kung mayroon humang mga ganon, ako po naniniwala na hindi ho yun related po dito sa pumutok na balita dahil kahit pa naman noong mga nakaraang buwan, talagang pong medyo taghirap na ho rito, no? Na talagang marami pa rin mga companies yung nagtatanggalan ng mga workers po nila. Okay, nabanggit na rin po ni Secretary Bello na wala namang banta sa kaligtasan ng mga Pinoy dyan. Pero para po sa mga nag-aalalang kamag-anak dito sa Pilipinas, ano naman hong masasabi ninyo dyan sa sitwasyon ninyo dyan? Well, wala tama ho ang ating mahal po na kalihim, no, si Secretary Bello, at wala pong dapat ipangamba yung mga families ng mga kababayan po natin na nandito sa Qatar dahil wala naman pong banta sa security, no, walang pagkakaiba at naglabas naman Ivan ng statement ang Qatar government na tinitiyak po nila na maayos po ang lahat at secured po yung food supply po natin dito. Okay. Engineer Resi Fos, maraming salamat po sa inyo, sir. Wala pong anuman. Maraming salamat din, Ivan, at sa atin pong lahat at sa mga tagapanood po ng unang hirit. Si Engineer Resi Fos, Chairman ng United Filipino Overseas in Qatar.